Tanggal ang mag-asawang artista na sina Aga Mulak at Charlene Gonzalez sa listahan ng mga botante sa Camarines Sur, kung saan tatakbong kongresista ang aktor. Hindi raw kasi nila nakumpleto ang residency requirement bago sila nagparehistro bilang mga botante. May news to go si Leigh Alves. Nitong October 25, idineklara ng San Jose Municipal Circuit Trial Court sa Camarines Sur na hindi kwalipikadong botante doon si Aga Mulak at kanyang asawang si Charlene. Ayon sa Election Registration Board ng San Jose, hindi na-meet ng mag-asawa ang residency requirement na 6 na buwan bago sila nagparehistro bilang mga botante noong Marso. Ito ang pamantayang nakasaad sa Omnibus Election Code ng COMELEC o Commission on Elections. Ikinatuwa ng ilang residenteng nag-file ng petisyon laban sa mag-asawa ang desisyon ng korte. Hindi naman daw kasi talaga sila mga residente roon. Mag-apil di, sige naman. Pag-apil di, tuloy-tuloy di kami. Kakabasakan laban ko, tuloy ang laban ko. Kami naniniwala. Pero ayon sa abogado ni Namulak na si Attorney Romulo Macalintal, noong 1 taon pa ay bumili na si Aga ng property sa San Jose. Pabalik-balik din daw doon ang aktor. Nag-lease din daw ng isa pang property doon ng mag-asawa ngayong taong ito. Unang-una, si Aga Mulak hindi pa delisted. Si Aga Mulak ay tuloy ang kandidatura at sa ngayon si Aga Mulak ay hindi disqualified. Kumakandidato si Mulak sa pagkakongresista ng 4th District sa Camarines Sur. Makakalaban niya si Wimpy Pentebelli na dating congressman ng 3rd District. Nagtungo sa COMELEC si Mulak para sa pagdinig sa kanyang disqualification case. Ayon sa abogado ni Mulak, walang basehan ng ruling ng korte. Kung tutusin daw, makukumpleto pa rin nila ang 6 na buwang residency requirement kung titira sila doon simula November 14. Hindi rin daw dapat parusahan ng aktor sa pagpaparehistro ng maaga. Ito'y malaking pagkakamali ng nasabing korte sapagkat ang tanging dahilan ng korte kaya daw na-disqualified si Aga Mulak ay dahilan sa maaga siyang nag-register. Walang sinasabing prohibisyon ang ating batas para sa early voting. Ayon naman kay COMELEC spokesperson Director James Jimenez, araw ng eleksyon at hindi petsa ng pagpaparehistro ang dapat na maging basehan sa pagbibilang ng residency. Pinagbabatayan talaga natin is yung date of elections. Remember when ERAP had to establish residence 1 year before May 13. Hindi naman 1 year before the date he registered. Diba? Leigh Alves, GMA News.